Today I am declaring that I will give you the step-by-step process on how to make 1,000,000 pesos. Hindi ganun kahirap, hindi ganun kakomplikado. Matrabaho lang, nakakapagod lang. Pero hindi ganun kakomplikadong magkaroon ng 1,000,000 piso. Ipapakita ko sa inyo eksakto kung paano ang paraan, kung paano magkaroon ng 1,000,000. Sulitin mo ng husto lahat ng ibibigay ko sa iyong libre, and this will be my legacy for generations to come. There is this fact na hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Don't you dare spend this life making money alone. Hindi kasing importante ng walang hanggan yung pera. Hindi kasing importante ng kabilang buhay mo yung pera. At hindi kasing importante ng kaluluwa mo yung pera. Ang sabi ng MIT, isa sa mga prestihiyosong eskwelahan sa Amerika, there is this 50% chance na itong buhay natin simulation. Since merong malaking possibility at kalahati yung possibility na simulation lang itong buhay dito, you would not want to spend your entire life building your wealth and you don't have any riches in the afterlife. Maaman ka dito, marami kang pera dito, pero pagdating mo sa kabilang buhay, ikaw yung nakakaawa at ikaw yung mahirap. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na bago ako magsimula sa proseso, na ipapakita ko sa iyo kung paano kumita ng 1,000,000, gusto ko munang malaman mo na may repercussion. Ang sinasabi ng Diyos mismo sa Biblia, mas madali pa ang isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Mas may pag-asa ka sa kabilang buhay kapag mahirap ka kaysa mayaman ka, at mas delikado ang kaluluwa mo pag mas mayaman ka kaysa mahirap ka. I have to give you the positives and the negatives. Bakit? Kasi ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng samot, saring kasamaan. Hindi lang sinasabi sa'yo ng mga influencer na pinakikinggan mo Pilipinas. Pero there's this bad side on being rich. Hence, the term filthy rich. Yan ay isa sa mga bagay na hindi dinidiscuss sa inyo ng mga influencer ninyo Pilipinas. Sinasabi nila pinakamasasarap na parte ng pagyaman. Pero hindi nila sinasabi na sunog na yung kaluluwa nila, buhay pa sila. There's that good side on being rich. Kasi may bilin sa mga mayayaman sa sanlibutan. Ang sabi ni Pablo, ang mga mayayaman ay pagbilinan mo, maging maibigin sa pamamahagi upang makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Hindi ito yung tunay na buhay. There's far better life than this life. Ang problema sa karamihan ng mga mayayaman, nagtutumiwala at nagtutumibay na sila dito sa buhay na to na hindi naman ito yung tunay na buhay. Ipapakita ko sa inyo kung paano yumaman. Pero ingatan ninyo ang sarili ninyo. Sundin mo yung proseso, makakausad ka. Pero I will not be held liable for your souls. Kung anong gagawin mo sa pera, ikaw nang bahala. Pero alang-alang na hindi ka maloko ng mga influencer Pilipinas, ipapakita ko na mismo sa iyo eksakto kung paano yumaman. Katulad lang din nung ginawa ko nung nasa Tondo, mula piso, we have made more than 20,000 pesos in savings alone. So kung kinaya ng isang basurero nagsimula sa piso na makaipon ng malaki pagkatapos ng lahat ng paggastos, kaya rin yan ng isang taong nakakaipon na at gustong magnegosyo at umabot ng 1,000,000 piso. Hindi ganun kakomplikado, Pilipinas. Pero hindi ito para sa lahat. Unang-una, hindi ito para sa mga taong hindi marunong mag-ipon. Pangalawa, hindi ito sa mga taong walang disiplina. Pangatlo, hindi rin ito sa mga taong walang Diyos. Pang-apat, hindi ito para sa mga taong maibigin sa pera. Pang-lima, hindi ito para sa mga taong sakim. Pang-anim, hindi ito para sa mga taong madaling masilaw sa pera. Pang-pito, hindi ito kasing simple ng katulad ng sinasabi ng mga influencer sa social media na pag iniligay mo yung pera mo sa kanila, instant magiging milyonaryo ka. Pang-walo, hindi ito para sa mga taong kinakalimutan yung mga mas importanteng bagay kaysa sa pera. Pang-siyam, hindi ito para sa mga taong tamad. At higit sa lahat, pang-sampu, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa mundo. Papakita ko sa inyo kung ano-anong bansa ang gumagamit ng mga strategyeng kaparehas ng ginagamit ko. Papakita ko sa iyo kung gaano kayayaman yung mga taong gumagamit nung mismong mga laman ng utak
na ginagamit ko. And you will understand how easy it is to make 1,000,000 pesos. But beware, your soul may be at stake. Maaaring kaluluwa mo ang kapalit nito. So you be sure, gagamitin mo sa tama yung karunungan at hindi mo gagamitin sa kagaguhan at sa kaulan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Oo, sa lahat ng pipiliin mo, piliin mo ang unawa.